Maaga pa lamang ay nagkakagulo na sa harap ng kumpanya ni Tyler dahil sa mga reporters na nagmula pa sa iba't ibang TV station. Mula nang mai-release ang first episode nila kagabi ay hindi pa rin nagbubukas ng social media si Madison para maihanda niya ang sarili niya dahil alam niya magkakagulo dahil sa walang pasabi niyang pagbabalik. Humugot siya ng malalim na buntong hininga. 1 taon niyang pinaghanda nito kaya dapat alam niya nang gagawin niya at hindi siya magpapa-apekto sa sasabihin ng iba. Maagang pumasok si Tyler sa kumpanya dahil tumatawag sa kanyang mga empleyado niya dahil sa nangyayari sa harap ng kumpanya. Hindi niya nahingintay si Madison dahil mas lalo lang magtatakang lahat kapag nakita pa nilang bumaba si Madison sa kotse ni Tyler. Nang makababa si Tyler sa kotse niya ay sinalubong siya kaagad ng mga security guard ng kumpanya para maiwasan na masaktan siya o malapitan ng mga reporters. Mr. Moya, do you know about her comeback? Alam niyo naman lang po ba na nakapasok sa kumpanya niyo si Madison Guerrero? Ano pong gagawin niyo kung hindi niyo alam na nakapasok pala siya sa kumpanya mo nang hindi mo man nalalaman? Sunod-sunod na tanong sa kanya ng mga reporters. Gusto nilang lapitan si Tyler pero maraming nakabantay sa kanya kaya hindi nila magawang lapitan ito para matanong at marinig ang sagot niya kung sakali. Sir, balak niyo po bang i-cancel ang upcoming project ni Ms. Guerrero sa kumpanya niyo? Ano po magiging desisyon niyo tungkol sa isyong ito? Ano po masasabi niyo sa mga sinasabi ng mga viewers niyo na alisin si Ms. Guerrero sa series niya at ipalit bilang leading lady si Ms. Lizelle? May balak po ba kayong ulitin ang series? Sunod-sunod nilang tanong sa kanya. Diretso lang naman ang lakad ni Tyler at huminto siya nang makarating siya sa entrance ng kumpanya niya. Blanko niyang hinarap ang napakaraming reporters. Mukhang lahat ng mga nasa iba't ibang TV station ay nandito. Sir, pakisagot naman po ng katanungan namin. Ano po magiging desisyon niyo tungkol sa issue? Tanong pa ng mga ito. Hindi alam ni Tyler kung sino mga nagtatanong dahil hindi naman niya tinitingnan ng mga ito. Is it a big deal if she came back being an actress? Yes, I know about that and I don't care about her issue. Ang tinitingnan ko dito ang galing niya as an actress, not her issue. Stop questioning her and our decision why we accept her and why we gave the leading lady role to her. Blankot seryoso niyang sagot. Pero sir, hindi po ba ito magkakaroon ng malaking epekto sa series niyo? Dahil ayon ng mga viewers sa kanya as the leading lady at si Ms. Lizelle ang gusto nilang ipalit kay Ms. Guerrero. Balak niyo po bang simulan ulit ang series at palitan ng ibang mga characters? Tanong pa ng isa. Bakit namin siya papalitan? Bakit namin uulitin ang project namin na simulan na? Anong problema if she's the leading lady? Is it just because of her issue? We all are professional here at talent ng mga artistang kailangan namin. Sagot naman ni Tyler. Mabilis magsulat ang mga nakikinig at may mga naka-video naman sa bawat sagot ni Tyler. Paano kung hindi maging successful ang series ng kumpanya niyo, sir? Dahil ayaw panoorin ng mga viewers kung mananatiling si Ms. Guerrero ang leading lady. Halos kaliwat kanan ng tanong kay Tyler. We are international company at hindi lang ang bansang ito magiging audience namin. Hindi ba maging successful sa bansang itong bago naming series? Magiging successful naman ito international. And we are not forcing our audience here to watch our new series. Nakita niyo na bang ratings namin international simula nang marilis to kagabi? I bet no. Better to search first bago niyo sabihin hindi siya magiging successful. Tila napapahiya naman ang lalaki nagtanong kay Tyler. Hindi rin nakaimik ang ibang mga reporter dahil nagpunta sila sa kumpanya ni Tyler nang hindi man lang nagre-research about sa kinalabasan ng first episode nila international. Mga viewers lang kasi ng Pilipinas ang pinagtuunan nila ng pansin. Bakit ba nila nakalimutan na pang international nga palang series at movies ng kumpanya ni Tyler, lalo na kapag si Gary ang direktor? Tatalikod na sana si Tyler nang muli siyang napahinto. And one more thing, don't you dare to touch or to follow our artist Madison just to ask a lot of questions about her. Kapag nalaman ko nasaktan siya dahil sa inyo, sisiguraduhin ko magsasuffer kayo ang kumpanyang pinagtatrabahuhan nyo. Subukan nyo rin maglabas ng mga bad statement about her. Maghanap na kayo ng ibang trabaho dahil sisiguraduhin kong maalis sa trabaho nyo ang taong gumawa ng article tungkol kay Madison. Pagbabanta pa niya sa kanya tuluyang tinalikuran ang mga reporters na hindi na nakapagtanong dahil sa mga sinabi ni Tyler. Marami pa sana silang gustong itanong at malaman pero masyadong limitado ang mga salitang lumalabas sa bibig ni Tyler. Hindi nagtagal ay may kotse na namang huminto sa harap ng kumpanya ni Tyler. Napatingin silang lahat doon at nang makita nila kung sinong bumaba sa loob ng kotse, nagunahan pa silang lumapit kay Madison pero may kaunting distansya dahil natakot sa pagbabanta ni Tyler.
Miss Guerrero, ano pong masasabi niyo sa mga binabatong salita sa inyo online? Totoo po bang nagtago kayo para iwasan ang issue niyo noong nakaraang taon? Maglalabas na po ba kayo ng statement niyo para malinis ang pangalan niyo? Anong nararamdaman mo ngayon ang dating boyfriend mo at ang best friend mo ay engaged na dahil sa pag-aakalang patay ka na? Ano po ba talagang totoong nangyari sa inyo? Bakit kayo biglang nawala? Kayo po ba nagpalabas ng article tungkol sa peke inyong pagkamatay? Halos hindi na alam ni Madison nung unahin niyang sasagutin dahil sa sunod-sunod nilang tanong sa kanya. Ano pong masasabi niyo na ayaw panoorin ng mga viewers ang series niyo, lalo na kayong leading lady? Ano pong nangyari sa inyo sa nakalipas na taon at nagtago po talaga kayo para iwasan ang issue niyo? Hinarap ni Madison ng mga reporters nang walang tigil sa pagtatanong. Hindi man lang ba sila napapagod sa kakatanong nila? Ang mga reporters ay mga lisensyadong mga chismosa. Kung sa bagay, yun naman talagang trabaho nila, ang magkalap ng mga impormasyon tungkol sa mga napapanahong issue sa bansa. Una sa lahat, wala akong magagawa kung ayaw nilang panoorin ng bago kong series. Hindi ko sila pipilitin. Wala rin akong balak na matras sa new series ko just because they want me to. Kilala niyong Moya Entertainment, hindi lang pang national ang mga series at movies nila dahil pang international ito, lalo na dahil kaya nila makipagsabayan sa mga Hollywood movies and Korean drama pagdating sa quality ng gawa nila. Sagot ni Madison. Kailan niyo po balak maglabas ng statement tungkol sa issue niyo? Tanong ng isang babaeng reporter. Wala akong balak maglabas ng kahit anong statement dahil kahit anumang sabihin ko paniniwalaan pa rin ng lahat kung anong mga napanood nila. Malilinis kong pangalan ko sa sarili kong paraan. Sagot niya saka siya tumalikod. Sumunod sa kanya mga reporters at marami pang mga follow-up questions pero wala nang sinagot si Madison kahit isa. Hindi niya sasabihin na may balak siyang alamin kung ano ba talagang nangyari sa nakaraan dahil kailangan niya maging maingat. Kapag nalaman ni Lizelle na inalam niya ang tungkol sa naging issue niya noong nakaraang taon, paniguradong gagawa na ito ng paraan para lang hindi magtagumpay si Madison sa plano niya. Hindi hahayaan niya ni Madison mangyari. Ang gusto niya ngayon ay makampante lang si Lizelle tungkol sa ginawa niya noon kay Madison. Taas noong naglakad si Madison sa loob ng kumpanya ni Tyler. Sa gabi pa ang call time nila dahil gabi ang settings ng taping nila ngayon. Nagpunta lang siyang kumpanya ni Tyler dahil alam niyang may mga reporter sa labas ng kumpanya. Ayaw niyang isipin o sabihin ng mga taong nagtatago na naman siya at walang kayang humarap sa mga tao. Aware din naman si Madison na nagkakagulo sa social media ngayon dahil sa first episode ng series niya. Dumiretso siya sa office ni Tyler at nandun naman si Tyler at naghihintay sa kanya. Nakatayo ito sa tabi ng bintana niya habang nakapamulsa ang dalawa niyang kamay. Well, as you can see, tama nga sinabi mo. Saad ni Tyler kahit na hindi pa niya tinitingnan si Madison. Napangisi na lang si Tyler dahil kakaiba rin si Madison sa mga plano niya. We succeed. Saad pa ni Tyler. Blanko lang ekspresyon ng mukha ni Madison. Alam niya tinutukoy ni Tyler dahil pinlano nila ito bago pa masimula ng taping nila. Hinarap na ni Tyler si Madison sa kasya na upo sa suave chair niya. Gaya na sinabi mo, naging maingay ka agad ang new series mo. Unang episode pa lang at alam mo ba kung ilang ratings ang nakuha niya sa buong magdamag lang? At kung ilang views na in just one night? Tila natutuwang saad ni Tyler. Napatango-tango na lang siya habang hinihimas niyang baba niya. So, is this your promotional video about your new series? At dahil ayaw niya maniwala ng mga taong ikaw ang leading lady at nakabalik ka na curious silang lahat kaya sinerch ka nila especially yung new series mo. Una pa lang ay planado na kung bakit ayaw ni Madison na ipaalam kaagad sa public ang pagbabalik niya. Sinorpresa niya lahat ng mga ito sa pamamagitan ng new series niya at dahil ang alam ng lahat ay patay na siya at bigla siyang lumabas sa TV show. Na-curious silang lahat na i-search ang pangalan ni Madison at ang new series niya. Sa loob lang ng magdamag ay naka 200 million views sila sa Pilipinas at ang pinakamaraming views. Dahil sa pagtataka ng mga tao ay napasearch sila sa new series niya. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi sila naglabas ng trailer. Well, it's a good idea. Umingay ulit ang pangalan mo. Hindi maganong kagandang mga sinasabi tungkol sa'yo. I know that you can handle this, right? Tanong pa ni Tyler. Ngayon pa ba ako susukot aatras? Ito pa lang ang simula. Wala na akong pakialam kung ano sasabihin nila sa akin. Maganda man o hindi ang sabihin nila. Way pa rin yun para mas paingayin nila ang pangalan ko. Lalo na new series ko under your company. Ayaw mo nila sa akin pero sigurado kung papanoorin pa rin nilang series ko. Why? Dahil maghahanap sila ng butas para pabagsakin ako, para laitin ako. Kahit na malilit na details o pagkakamali ko sa pag-arte papansinin nila. Lahat sila'y nasa akin ng atensyon, kaya kahit anong gawin ko, malalaman nila yon.
Kahit na naghahanap lang sila ng butas laban sa akin, hindi pa rin nila napapansin na sa ganung paraan ay nasusuportahan lang series ko. Saad ni Madison na ikinangisi ni Tyler dahil kahit papano ay helpful pa rin sa kanila ng maraming bashers at haters si Madison. Akalain mo sa unang episode ay umingi kaagad ang series nila. Marami na rin sumusuporta mula sa iba't ibang bansa kahit na hindi lahat ng artista ay kilala nila dahil tumitingin sila sa quality ng series. Nice idea at siguradong malaki rin ang kikitain ng kumpanya because of your series. Ngumiti naman si Madison. Wala siyang pakialam sa mga bad comments tungkol sa kanya dahil ang mahalaga ay mas napapaingin ng mga haters niya ang series niya. Get ready. Pagmimitingan natin yan ngayon at alamin natin ang latest views ng first episode at ang ranking nito. Tumayo na si Tyler at nauna nang lumabas. Sumunod naman sa kanya si Madison at nagtungo sila sa conference room. Nandun na rin ang mga kasamahan ni Madison. Salubong naman namang kilay ni Lizelle dahil napapansin niya palagi na lang nakikisabay si Madison kay Tyler. Ganyan talaga mga sip-sip na dinaig panlinta. Papabanguhin ng pangalan sa mga nakakataas. Siguro sa ganung paraan niya nakuha ang role as a leading lady. Mahinang usal ni Lizelle habang nakatingin kay Madison. Napapahirap na lang si Lizelle dahil dikit na dikit si Madison kay Tyler. Okay, let's start. As you can see, hindi man naging magandang mga comments tungkol kay Madison but we still reach our goal. Unang episode pa lang ay naging maingay ng series natin. Naging rank 1 din tayo in just one night. Well, thanks to Miss Madison at sa issue niya. Wika ni Gary habang pinapakita at pinapaliwanag niya ang chart na nasa screen. Napapaismid lang naman si Lizelle at kung ano na pang binubulong. Malamang ngayon lang yan. Siya na lang susuko dahil sa mga masasakit na salitang binabato sa kanya. Siya na lang ang kusang magbibigti. Bulong ni Lizelle. Wala naman nakarinig na sinabi niya dahil lahat sila ay nakatuon ng atensyon kay Gary. I know this is hard for you, Madison, but the show must go on. We will continue the series until we finish it. Saad ni Gary kay Madison. You don't need to worry, Derek. No matter what happen, I will continue the series. Sagot naman ni Madison na patango-tango si Gary at pinagpatuloy niya ang pagpe-present ng unang episode nila. Kahit papano naman naging successful siya kahit na puro bash at panlalait ang comments. Nakakailang irap na si Lizelle dahil si Madison na naman ang bida. Siya na naman ang inaalala. Nang matapos ang meeting nila sa conference room ay unti-unti na rin silang umalis. You okay? Tanong ni Jaime nang malapitan niya si Madison. Okay lang ako, wag mo akong alalahanin. Marami na akong pinagdaanan sa buhay kaya basic na lang to. Pabirong sagot ni Madison saka siya ngumiti. Mula bata'y tila ba kakambal niya ng problema. Kung noong bata siya'y nakaya niya, ngayon pa bang kaya niya ng lumaban? Saka siya susuko? Ang gaganda ng comments tungkol sa'yo, Lizelle. Karamihan sa kanila ikaw ang gustong pumalit as leading lady. Saad ng isang artistang katrabaho ngayon ni Lizelle. Ngumiti naman si Lizelle dahil nagugustuhan niya ang mga papuri sa kanya. Hindi naman natin masisisi mga viewers na kung gusto nilang maging leading lady eh. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit si Madison ang napili ni Derek. Hindi ka ginamit niyang katawan niya para makuha ang role? Naningkit ang mga mata ni Lizelle habang nakatingin kay Madison. Napakunot ang noo si Lizelle nang lumabas si Madison kasama si Tyler. Nagtataka talaga siya kung hindi ba siya nagkakamali nang narinig noong una niyang makita si Madison. Ano ba talagang relasyon nilang dalawa? Ano tinatago nila? Kung ano man yun, kailangan niyang alamin para tuluyang masira ang pangalan ni Madison. Pero kahit na maraming bashers si Madison, naging successful pa rin naman yung first episode natin. Saad pa ng isang artista. Sa unang episode lang yun, paano kung ligwak na sa mga susunod na episode? Dahil kay Madison, anas pa ni Lizelle, walang ginawa ko hindi ang sirain si Madison. Marami naman rin tayong viewers international. Nilabas na rin ang trailer ng drama natin. Saad ni Karil sa kanya iniwan ng mga kasama sa loob ng conference room. Naabutan niyo ba yung napakaraming reporters kanina sa labas ng kumpanya? Si Madison ang hanap, saad pa ni Candy. Hindi ko na problema, ang problema niya. I need to rest dahil puyatan na naman tayo mamaya. Matari na wika ni Lizelle sa kalumbas na rin ng conference room. Nilibot niya paningin niya sa paligid at sinusubukang hanapin si Madison pero hindi niya tumakita. Humanda ka talaga sa akin kapag nalaman kung may relasyon ka kay Mr. Moya. O kung inakit mo ba siya para paboran kanila. Aniya pa't umalis na. Napangiti na lang siya nang makita niya si Rohan na naghihintay sa kanya. Mas mabuti na siguro ma-deactivate na muna ang mga social media accounts mo para walang distraction. Baka hindi mo kayanin ang mga salitang binibitawan nila sa'yo. Huwag ka rin aalis nang wala kang kasama at lalong huwag kang pupunta sa mga public places. Hindi natin kontrolado mga tao at posibleng saktan kanila kapag nakita kanila. Saad ni Tyler.
Nasa office naman silang dalawa ni Madison. I can handle this. Kung natatakot kang baka bigla kong kitilin ang buhay ko na muntik kong ginawa noon, huwag kang mag-alala, hindi ko na yung gagawin. That is the decision I regretted the most. Seryosong saad ni Madison, katapangan na pinapakita niya ngayon at tila ba hindi na siya maapektuhan ng mga sinasabi sa kanya. If that is what you want, but you need to stay safe, Madison. Gagawa't gagawa mga tao ng paraan para saktan ka. Alamin ni Madison at hindi niya hayaang mangyari yon. Hindi na siya papayag na siya na naman ang talo. Silang nagtulak sa kanya noon para magpakamatay at kahit na buong mundo pang mag-utos sa kanyang magpakamatay at kahit na wala na siyang kakampi ni isa, hindi niya yung gagawin. Hanggang may 0.0001% na natitirang pag-asa niya, lalaban pa rin siya. Yeah, he's right. Gagawa sila ng paraan para saktan siya. Medyo mahirap man at tila ba imposibleng makasurvive, si Madison ay susubukan pa rin niya. Ilang taon na nagbabanta sa buhay niya ngayon at pakaramdam niya, kailangang gising lang siya, magdamag dahil hindi siya sigurado kung kailan naatake mga taong gusto siyang burahin sa mundo. Naalala naman ni Madison ang lalaking nakausap niya, paniguradong isa na rin ito sa mga nakakita ng series nila. Kung totoong tamang ang hula ni Madison na siyang ama ni Tyler, anong dahilan niya para palayuin si Madison sa anak niya? Lalo na kung alam niyang kasal silang dalawa. Dahil ba ito sa issue ni Madison? Dahil ba sa pag-aakalang kaya magloko ni Madison o baka dahil iniisip niya ng isa siyang maruming babae? Sino bang mga magulang nagugustuhin ng isang babaeng inaakalang narumihan na? Paano ba niya magagawa ng paraan para tigilan siya ng lalaking kinausap siya? Napabuntong hininga na lang si Madison. Pakaramdam niya para siyang nasa giyara. Nang makauwi si Madison ay humugot siya ng malalim na buntong hininga sa kanya inopen ang social media niya. Napalunok pa siya dahil alam niyang below the belt na naman ang mga comment nila pero kailangan niyang gawin. Kailangan niya lampasan ng mga bagay na kinakatakot niya. Ano pa nga bang aasahan niya sa mga dati niyang fans? Tumingala pa siya at muling humugot ng lakas ng loob sa kanya tiningnan ng social media niya. Sa loob ng ilang oras ay popular na siya kaagad. Marami ng mga memes at marami na article ang tungkol sa kanya. Marami na masasakit na salitang binabato sa kanya. Lakas loob na binasa ni Madison pati ng mga magagandang sinasabi ng mga fans ni Lizelle sa kanya. Maraming gusto siyang alisin sa series at si Lizelle ang ipapalit. They are willing to wait for the series basta si Lizelle ang magiging female lead. Napangisi na lang si Madison at napapailing. Siyang gagawin niyang inspirasyon, ipapamukha niya na maling tao ang hinusga nila, na maling taong kinampihan nila. Wala siyang pakialam kahit na matagalan pa siya bago niya mapatunayan yon. Binaba niya ang cellphone niya. Nakaya niya na lahat ng mga sinasabi sa kanya noon kaya mas lalo niyang kakayanin ang lahat ngayon. Kahit nabatuhin pa siya ng itlog, wala siyang pakialam dahil wala silang alam sa hirap na pinagdaanan niya. Samantala, tinuktok ni Tyler ang hawak-hawak niyang ballpen sa table niya habang nakatingin sa laptop niya. Binabasa rin ang mga sinasabi kay Madison. Gusto niya sanang i-take down lahat ng mga article at memes tungkol kay Madison pero ayaw ni Madison na gawin niya yon. Dahil baka mahalata ng mga taong bayan na may makapangyarihan taong pumuprotekta sa kanya. Itutuloy pa po ba natin, sir? Tanong ni Ariel dahil kanina pa niya tinawag si Ariel pero hindi pa rin niya alam kung itutuloy pa ba nila ang ipinapagawa ni Tyler na i-take down ang lahat ng mga article tungkol kay Madison. No, hayaan na muna natin. You may go now. Uwi ka niya. Ayaw na mapakialaman ng mga plano ni Madison dahil mukhang kaya namang i-handle ang lahat. Pinaikot-ikot niya sa mga daliri niyang hawak niyang ballpen. Kung ano man ang plano ni Madison at ang mga balak niya gawin, papanoorin at hihintayin niya na lang yon. Hindi niya alam kung bakit ba siya desididong tulungan si Madison pero isa lang alam niya. Dahil alam niyang nararamdaman ni Madison dahil nararanasan niya na rin yon. Samantala, inis na namang inihagis ni Lizelle ang heels niya na makauwi siya. Napapahiling na lang si Rohan na nasa harapan niya. Nakakainis. Hindi man lang ba nila pakikinggan ang hiling ng mga fans ko? Ng mga viewers nila? Nagagalaitin niya na masaad dahil ang akala niya ay magdedesisyon silang huwag nang ituloy ang series at kung itutuloy man ay siyang magkakaroon ng pagbabago sa mga cast. Ano bang inaasahan mo? Na ipapalit ka nila sa role ni Madison? Kilala natin si Direk Gary. Ayaw niya nang may nasasayang siyang oras lalo na't hindi lang naman oras ang dumaan ang simulan yung series. Sabat ni Rohan. Simula nang dumating si Madison, wala nang ibang inisip si Lizelle kung hindi si Madison at ang ikakabagsak niya. Nakakainis lang kasi, hindi man lang nila pinapasin ang mga sinasabi ng mga taong bayan kay Madison. Siya tong sisira na series namin. Tapos siya pang naging bida na matapos namin panoorin ang first episode. Seriously? Ani apat na pahalo kip-kip na lang. Hindi maalis ang inis na nararamdaman. Matagal ka na sa showbiz, hindi mo pa rin ba alam ang sistema?
Habang mainit ang issue tungkol sa isang artist, they can use that to promote a series or a project. Kasi curious sa mga tao sa lahat ng mga ginagawa niya. Kahit nagalit sila sa artist, papanoorin pa rin nila yung project niya dahil maghanap sila ng butas. Para siraan pa siya lalo pero hindi nila alam sa ganung paraan na susuportahan nila yung artist. Kaya kahit i-bash pa ng i-bash ng mga tao si Madison, pero patuloy nilang pinapanood ang mga series niya, siya pa rin ang panalo. May napalabang mga bashers? Wala. Pagpapaliwanag ni Rohan, kaya inis na nagpapadyak si Lizelle sa sahig. Ang akala niya pagkakataon niya na para masira si Madison. Maaaring nasisira niya nga si Madison pero sa mga tao lang at hindi sa direktor nila. Nahiga sa kama si Lizelle at nakatitig na siya sa kisame na para bang nag-iisip na naman na pwede niyang gawin kay Madison. Kung hindi ko siya kaya masira sa mga nakataas na project namin, ako mismo sisira kay Madison hanggang sa hilingin niya na lang na sana'y namatay na siya una pa lang. Saad pa ni Lizelle. Napapailing na lang si Rohan. Wala na siyang magagawa at hindi niya na mapipigilan si Lizelle dahil masyado nitong nabulag ng inggit kay Madison. Pero mahal niya to. Wala siyang magawa kung hindi ang suportahan at samahan siya sa lahat ng mga gagawin niya. Nilapitan na lang ni Rohan si Lizelle at inumpisa nitong halikan para mawalang isip niya kay Madison. Kinabukasan nagayak na si Madison para sa next taping nila. Hindi niya alam kung bakit ba siya kinakabahan. Sa public sila ngayon pero ibang pwedeng mangyari. Lalo na't nasa Pilipinas na sila. Sa Korea naging maayos ang taping nila sa public place. Lalo na't wala namang pakialam ang mga tao doon. Pero dito sa Pilipinas, baka puntahan ka pa nila sa lugar kung saan kayo nagtitaping para lang siraan at saktan ka. Nagpahatid na si Madison kay Jake kung saan sila magtitaping para sa araw na to. Nang makarating sila hindi kaagad bumaba si Madison dahil nagulat siya nang makita niya kung gaano karaming kaagad na naghihintay. Inaasahan niya naman ito pero hindi ganito kadami. May mga pumipigil na sa kanilang mga staff ng production. Ma'am, magpapatawag po ba ako ng mga bodyguard niyo para maiwasan nating hindi kasugurin at masaktan ng mga yan? Wika ni Jake habang nakatingin din sa mga nagkakagulong mga tao. Alam naman nila si Madison na sinadya nila. Nang makita ni Ramon ang van ni Madison ay pinuntahan niya ito saka siya pumasok. Nag-aalala para kay Madison dahil sa dami ng tao. Gusto mo bang i-request ko kay Gary na ibahin ang lugar? Tanong niya dahil hindi nila inaasahan na malalaman ng mga tao ang lugar kung saan sila magtitaping. Hindi naman nila sinabi sa public kung saan sila magtitaping. Nakakapagtaka lang kung paano nila nalaman nandito tayo ngayon. Maliban na lang kung may nag-post at sinabi kung saan ang taping natin ngayon. Anas pa ni Ramona. Tahimik lang naman si Madison habang nakatingin sa labas. Ma'am, ano pong plano niyo? Hindi po natin sila mapipigilan lalo na kapag nakita ka na nila. Anas pa ni Jake. Bumutong hininga naman si Madison at ngumiti lang. Let them be. Gawin nila kung anong gusto nilang gawin. Pero Madison, paano kung masaktan ka nila? And the worst, mapatay ka nila? Nag-aalalang saad ni Ramona. Kung doon sila masaya, gawin nila kung anong gusto nilang gawin sa akin at konsensya nilang hahabol sa kanila kapag napatunayan kung wala akong kasalanan at walang katotohanan ang mga lumabas na video ko noon. Nakukuha naman ni Ramona ang gustong mangyari ni Madison pero nag-aalala pa rin sila dahil maaari siyang masaktan ng mga tao. Sa likod na tayo dumaan, wika ni Madison. Wala namang nagawa si Jay kung hindi ang sumunod. Sa likod na sila dumaan at nakapasok naman sila ng maayos kung nasaan ang mga staff ng production team. Nang makababa ng van si Madison ay sinalubong siya ni Jody. Ma'am, ang dami po naghahanap sa'yo. Nagiging agresibo din po yung iba. Saad ni Jody. Alam naman ni Madison na nag-aalala lang sila pero she can handle herself. Don't worry about me. We need to continue this dahil kahit saan naman tayo pumunta at kahit na ibahin pang place for our taping, susunod at susunod pa rin sila. Blanko niyang saad saka pumasok na sa tent niya. Hindi silang makakapagpahinto sa kanya sa karir na to. Hindi nila masisirang plano niya. Okay, stand by. Rinig na nila na sigaw ni Direk Gary. Maya-may pumasok si Gary sa tent ni Madison. Kaya mo ba? Magagawa mo bang mag-focus? Tanong ni Gary. Maingay ang paligid pero may noise cancellation naman sila para hindi marinig ang ingay ng paligid nila. Kaya ko, Direk. Don't worry. Sagot niya na kinatango ni Gary. Good, we will start in 5 minutes. Ani niya saka lumabas na ng tent ni Madison. Mula sa tent ni Madison ay dinig na dinig niya ang ingay ng mga tao sa labas. Hindi sila nagpunta dito para manood. Nagpunta sila dito para magprotesta na tanggalin sa series si Madison. Hindi niya maintindihan kung bakit masyadong big deal sa kanila ang naging issue niya to the point na gusto niya na nilang mawala sa mundo si Madison. Ganun na ba mga tao ngayon? Ang mga fans niya dati? Tao lang din naman sila. Nagkakamali. Hindi niya tinatangging hinalikan niya ang dati niyang male lead. Lasing siya noon at hindi niya maintindihan kung paano nangyari naghalikan na silang dalawa.
Nasaan nga ba si Rohan ng mga oras na yon? Magkasama sila noon. Naipilig na lang ni Madison ang ulo niya. Bakit pa nga ba niya iisipin yun? Ang kailangan niyang gawin ay mag-focus sa kasalukuyan at ang siya dapat niyang gawin. Nang tawagin na silang lahat ni Gary, lumabas na si Madison sa tent niya at mas lalong umingay sa paligid. Hindi niya dapat tinatanggap ang mga babaeng katulad niya. She deserves to die. Bakit hindi ka nalang tuluyang namatay? Walang natutuwa sa pagbabalik mo. Alisin niyo sa project dahil walang manonood ng project niya. Sunod-sunod na sigaw sa kanya. Mabuti pa sila't hindi abala sa mga buhay nila. Pinoproblema at inuunang buhay ng ibang tao kaysa sa mga sarili nilang buhay. Ano ang gagawin ni Madison ngayong kaliwat kanan ang mga nambabash sa kanya? Ano ang gagawin ni Lizelle para masiguradong masisira niya si Madison? At ang tungkol sa ama ni Tyler, magawa kayang sabihin ni Madison kay Tyler ang tungkol sa banta sa kanya ng matandang lalaki? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.